Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya't tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito, hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahan kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos sa mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sino mang nakaalam kung saan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-5 linggo ng 40 araw na paghahanda at nalalapit na po ang ating pagpasok sa ating pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. So 40 araw na tayo po ay inanyayahang ihanda ang ating mga sarili at maging ang poong Jesus Nazareno ay inihanda tayo upang tayo ay mas maging matibay at nananatiling nananampalataya sa Kanya sa kahit anumang pagsubok sa buhay. Balikan po muna natin ang ilan sa mga sinabi ni Jesus nitong linggong ito upang lubusan nating makilala kung sino itong ating pinupuntahan, kung sino itong ating pinagmamasdan at tinahawakan na imahin ng poong Nazareno. Nung Lunes, sa kanya pong pagpapakilala sa mga taong pilit na nagke-question sa kanya pong pagkatao o pagkakakilanlan, ang sinagot ni Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala, ni ang aking Ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala ninyo." So paulit-ulit na sinasabi ni Jesus na at maging si Jesus
ang kanya pong misyon ay mailapit tayo sa kanyang Ama. Nung Martes, ang sinabi naman ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Kaya nawa, sa puntong ito, ilang libong taon na rin naman ang nakalipas simula nang sabihin nito ni Jesus. Nawa sa pagtingin natin sa Poong Nazareno, hindi lang tingin na mapaghimala, kundi tinatanggap natin siya bilang ating Diyos. Nung Miyerkules, ang sabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. At nung Huwebes, ang sinabi niya, tandaan ninyo, ang namumuhay sa aking aral, kailanman hindi makakaranas ng kamatayan. Yung pinapaalala sa atin lagi, no? Hindi lang tayo basta hanggang sa imahin. Ang mahalaga, nakikinig tayo sa Poong Nazareno at sinisikap nating isabuhay ang kanyang mga itinuturo sa atin upang sa ganon, mabuhay talaga tayo. Maranasan natin ang isang buhay na ganap. At muli kahapon, Biyernes, ang sabi niya, ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Lahat ng sinasabi niya, lahat ng ginagawa niya ay kung ano ang ipinagagawa sa kanya ng Ama. At ngayon, sa narinig nating Ebanghelyo, matapos na banggitin ni Jesus kung sino siya, saan siya nanggaling, ano ang misyon niya, at sino ang nagsugo sa kanya, itong mga taong kanyang kaharap ay nagbabalak na siya ay ipapatay. Dahil marami nang kumikilala, marami na ang nananalig sa kanya, marami nang sumusunod sa kanya, na siya namang ikinatakot nitong mga Pariseyo o ilan sa mga Pariseyo. Kaya kung titingnan niyo po, sa Ebanghelyo natin ngayon, hahanapin na nila si Jesus para siya ay mahatulan, para siya ay ipapatay. Kaya bukas, kung ang tanong, darating kaya si Jesus? Darating siya. Kaya sa paggunita natin, ng pagpasok niya sa Jerusalem, ito na yung pinakahuling yugto na kanyang ipapamalas ang kanyang pagsunod sa Diyos at ang kanyang pagmamahal sa tao. Kaya mga kapatid, hindi lang po, ulitin ko hindi lang tayo basta hahawak sa imahin ng Nazareno, hindi lang tayo basta magdidebosyon sa pangalan, kundi atin nawang kilalanin ng mabuti kung sino itong Poong Jesus Nazareno na ating pong pinupuntahan. Kasi di ba po, sa isang relasyon, mahalaga at bahagi ng pundasyon na dapat nating kinikilala ang isa't isa. Dapat kang nagpapakilala sa isa't isa nang sa ganon, kahit anong iskandalo, kahit anong paninira, kwento na maririnig mo tungkol sa iyong kinakaibigan, sinasamahan, hindi mo siya iiwanan. Hindi ka aalis, hindi ka mawawala sa Kanya. At yan ang ginagawa sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Hindi tayo iniiwan ng Nazareno kahit tayo po ay nakakagawa ng kamalian. Bakit? Dahil mas kilala tayo ng Nazareno na hindi naman talaga natin gustong magawa, hindi naman talaga natin gustong magkasala. Natukso lang tayo, nanghina lang tayo, kaya't hindi niya tayo iiwan, kundi tutulungan niya tayong muling makabangon. Kung magsasalita lang siguro si Jesus, sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, ang sasabihin niya, hindi kita iiwan.
kahit iwanan ka ng lahat. Kahit hatulan ka pa ng kamatayan, hindi magbabago ang pagtingin ng Diyos sa atin. Ganyan tayo, kamahal ng Diyos, para panindigan niya tayo hanggang sa siya ay ipako sa krus, mamatay sa krus, ilibing at muling magpapatuloy na magmahal sa atin sa kanyang muling pagkabuhay. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Sana po, no? Kasi sapat naman po yung malaman mo na mahal ka ng Diyos o may nagmamahal sa iyo, kahit na medyo pumalpak ka, kahit na nagkasala ka, kahit na may nagawa ka talagang kamalian. Ang mahalaga, makita mo na kaya ka at gusto kang patawarin ng Diyos at ang kagustuhan din ng Diyos, muli kang magbalik sa kung sino ka at kung saan ka nanggaling. Tandaan mo, mabuti ka dahil mabuti ang Diyos na lumikha sa iyo. Amen? Thank you.